Ano, nararamdaman mo? Sa akin naman, yung mga ka-business, yung mga nagdaang araw din, o mga linggo na rin nakalipas. Medyo masama din pakiramdam ko noon, medyo na-alarma din kami. Kaya nga napagpasya namin ni Mengay yung mga nakarang araw lang din, ano? Pumunta nga kami ng hospital kasi umiyak kayo sa tinay sa kanya. Kasi sumasakit niya yan. Tapos sabi niya, kung ganito na lang yung buhay ko, wala akong magagawa. Tapos yung bata tulog. Umiyak siya nung katatapos niya na magsalita. Pagkatapos niya sabi yung gano'n na, kung hanggang dito na lang yung buhay ko, wala akong magagawa. Tapos biglang mawa yung bata. Sabi ko, tinan mo kahit tulog yung anak mo, pakiramdam ko narinig ni Tinay. Business, mapagpalang araw po sa atin lahat. At yun, may tricycle. Morning po mga business. Morning po. Yan mga business, andito kami naglalakad. Ang dami kay Laki Buknoy. Po pala mga business, bago ang lahat, muli nakikiramay ang buong miyembro ng business family sa pamilya ni Anime Reactors, ano po mga business. Para dun sa mga hindi pa nakakaalam, si Anime Reactors po mga business wala na. So, iniwan na kami. Yun mga business, kaya kami ang mag-vlog. Dahil si Kuya at si Ate talaga ano pa, parang ano pa sila sa nangyari. Kasi ano pa mga business sariwa. So ano pa sila kay Anime Reactors. Nalulungkot yan mga business, kaya hindi namin kasama. Kaya kami ang pinag-vlog. So yung mga business, pakisamahan niyo po kami. Nandito na kami sa Falcon. Ay, nasama ko si Kuya Bong, si Bay Papaya, at si Medyo. So yung mga business, kumustahin natin itong isa naming kapatid, nakagawa. Tara! Yanoy! Ayanoy! tao po. Uy! Sipag Ayos Ayan. Anong ginagawa mo? Kuskus piga ba? Kuskus piga. Ano? Boss! Boss! Ikape tayo, boss! Gusto pa ba, boss? Mangil ka ka. Kape! Kape agad. Grabe talaga ang kape. Kape yan. Uy, dito pala si Dimingay. Hindi ka pumasok? May? Hala ka. Kagat talaga, kailang di nakabaon. Kahit pa, Kuya Noy. Ano ka, pinaglaruan kasi kanina habang nagluluto ito eh. Yan ang niiwasan dapat. Wala nga eh, talagang Asan yung kagat niya? Saan banda? dito. Saan? Pero hindi man nakabaon. Kahit na Kuya Noy. Yung budget mo. Kaya lang, dinala namin kanina, di siya pwedeng injikan, di siya pwedeng bakunaha o turukan nga. Tuturukan kasi bagong turok din siya sa center. May dalawang bakuna siya nung Lunes. Kailan pa lang, 4 days lang. Sabi nung within 14 days pa siya bago siya kasi hindi daw pwede yun para magsalubong yung bakuna galing dun sa polio ba yun? Sa polio. Hindi pwede yung ibabalik siya sa 21. 21. 14 days mo nang makalipas. Sabi ko, di ba delikado yun? Hindi naman kasi yan
mayroon kasi siyang turok din. Hindi siya pwedeng May bakuna kasi siya. Oo, parang magkaiba kasi ang ano eh. Hindi pwedeng magkapit. Ano ang tinatanong mo hindi delikado? Siyempre, di ba, ano naman yung pero hindi naman siya kasi open wound. Sabi niya, kung open wound yan, talagang hindi ko pwedeng Sabi ko, parang gano'n din ang sumada. Ano? Kaya na? Open wound, yung bang nasugat Nasugat, talaga. nasugat. Wala kasi, parang ano lang eh, parang kalmot lang. Ano lang yung balat? Namula lang. Oo. Di sabi ko, sige, balik sa 21. Pag Sa kinakabahan 21. ako, ikaw. Oo, kaya ano eh, kasi Bata yan eh. marami business. Maraming ngayon na napapanood namin, kahit kami napapanood namin. Kaya pinapaalalahanan namin yung mga bata na ayan, si Genso, si Goy-Goy. Mga bata, anak mga hayop na huwag maglalaro ng kahit pusa, aso, ayan, maglalapit sa aso. Kasi mahirap kahit na matanda eh. Ang dami kong napapanood sa Facebook na Yun nga eh. ano siya, kinagat, tapos binaliwala. Binaliwala. Nagpaturok siya nung una. Hindi natapos. Nagpula di si Kasoho yun eh. Nagpaturok siya nung una, nung pangalawa, hindi siya nagpaturok dahil yun nga, kapos din sa budget. So tapos kampante siya. Yun ba yung yung attraction? Oo, instruction Instruction worker. boys. Nakaano siya sa... Yung nakatali siya sa higaan niya. Tapos, share ko lang sa rabies kasi, bata. Ni Nika, pinsan ni Nika. Ay, pamangkin na ni Nika. Ano siya? Bata pa. Na din ang rabies. Kaya delikado yan kahit nakalmot lang. Kasi ang pusa, di ba, pagka dila ng dila sa paa niya. So, andun din yan sa kuko. Tapos yung ano din, wala rin siyang injection. Habang tumatagal namula na yung parang Kumbaga din lumapat din kasi. Tumama, din kasi sa balat niya eh. yan na. Dito boss. Kahit nandiyan mo si Intoy. Ay, wala. Grabe sipag ni Makmak ah. Sinakmang nagluto kasi tinakbo nga namin si Tinay sa Bait naman ang kuya na yan. Sakit lang si Makmak. Boss, gano'n tayo, boss. Okay na boss, magaling na yan. Ayan. Galing na yan. Excuse me po. Adoy, good man. Excuse me po. Ito, magaling talaga Jennifer to. daw, inata Jennifer daw. Ay, yung ni Tinay. Sa Oliver Pia. Kay Tina yan. Pagka sinabing Jennifer, magtataka kung sino eh. Kasi yan eh. Pag mga, kasi dapat, baliwalain yung Nalingat nga mga si Mingay kasi rapis. Magluto sa kasi kaso sa si Tinay kasi nasa likuran, nasa likod. Dito sa taas yun, binaba niya. Nakaidlip pa siya ako rito eh. Pag baba doon, maya nagsigaw na si Mingay. Si Tinay, nakagat ng pusa. Tingin ko dito, may lubog. So yung ng ngipin, may lubog pero hindi nakabaon. Pero yung isa kasi, may gas-gas niyang ganun. Scratch. Pero hindi siya nakadugo, hindi siya nag-open. Diyan po namin kaagad sa labas. Ano pala ngayon? Holiday. Holiday pati ngayon. Holiday, oo. Walang buti nga may isang nagbubukas doon kasi sa iba wala. May isang nagbubukas kaya lang di rin siya pwede kasi nga may kakabakunan niya lang. Dalawa pati yung sa bakuna niya. ako, sabi ko rin na, kagat din ako dito aso eh. Sa amin. Pero hindi mo na ako nagpaturok. Kasi, ang sa pagkakaalam ko kasi sa mga aso ng yung alaga natin, mga aso di kagaya ng mga hybrid. Yung mga aso kasi once na laging kumakain ng mga buto, walang rabies yan. Kasi lagi silang kumangat-ngat ng buto eh. Kasi nung ako kasi kung kinagat ako rito sa lulo ko, hindi na siya kumahol. Bagong panganak, lakad ako, pupunta, paakyat ako, bigla na lang sinakmal dito. Tapos hindi ka nagpaturok? Wala. Mga siguro mga nasa 13 years old. Di ba matagal yun? Matagal ang ipit niya. Pinadugo ko Umabot lang. ng 20. Pero mga business, nakagat din ako na aso. Pero hindi rin ako nagpaturo. Oo. Ito yun. Saan ba yun? Basta dito. Sa may Nakita. dito banda. Nagkasugat ka tayo. Nagkasugat siya. Hindi rin ako nagpaturo. Pero mas mainam doon nakadugo kaysa hindi. Yun ang sabi. Dumugo siya, Kasi talaga siya eh. Talagang Pangil. Ayan. Pangil. Ito dalawa.
Dalawa ganun. Laki ng aso. Sa Tacloban din. Nakagat ako. Hindi ako nagpa-inject. Kasi kinakabahan ako. Kabado ako sa karayom. Pero mga business, hindi ko sinasabi na pagka nakagat kayo ng aso, huwag kayo magpapaturo. Mas maganda, secure nyo yung sarili nyo na bago pa mahuli ang lahat, kailangan magpapaturo kung kailan umiepekto na yung rabies. Ano mo lang, kahit na walang rabies yan, kahit na paturo ka pa rin. Kasi mahirap na. Mamaya hindi natin alam nga rabies pala yung aso. Yung sinasabi ni Boy Papaya, karanasan niya yun. Pero hindi rin namin sinasabi na huwag kayo magpaturo. Magpaturo kayo sa kasi... ano lang yan, parang sa experience namin ba? Kasi ito meron akong ito kasi hindi ako turok di ba ito tandok? Ang tandok. Tandok. Mahilig kasi ako sa aso, yung yung harot ba nakagat na sugatan talaga. Tapos na iiwan. Wala kasing kasiguro doon yung tandok eh. Diba, ito rin. Di ba, tulka to. Ayan o. Dalawa. Kaya lang matapang siguro ako. Wala naman ng kasi matagal na bata pa. Ay, bawang pala. Bawang. Bawang. Diba, Kadalasan ganun bawang, tapos sabon. Sabon. ay, inuwasan ko naman si Tinay ng sabon kanina bago kami pumunta sa Pero wag kayong pakakasiguro doon. Yan sa akin talaga, Mas ulit maganda Kasi walang injection yung si Jomong eh. Bata. Walang injection. Buti sana kung makakapagsalita na yan. Kung ano masakit. So kayo na lang, i-secure nyo talaga kung ano. Kung wala nga lang yan, turok sa bakuna, dapat pina-injegan yan. Pero yung pinaka-secure daw kaya ito yung pag may nakagat yung yung hayop na kumagat sa'yo or kumalmot. Kailangan talagang i-monitor yun. I-monitor. Yan ang banggit sa akin kanina, Toy. Oo, kasi pagka oras na matay yan, may rabies daw yan Ano daw, monitor nyo ha, baka ang pusa nanghihina, Oo, naglalaway, naglalaway. parang takot sa tubig. At ang pusa naman kasi talaga normal lang medyo takot sa tubig yan eh. Pero yung yung bang parang takot sa hangin. Oo. Marami, tsaka may mababasa naman doon sa kanila. Ano kasi yun? Basahin Yan mo at saka yun ang bantayan mo. Kasi mahirap na, ang sabi sa akin. Kasi parang naano ko dyan, ewan ko lang kung tama ako. Kasi ang epekto ng rabies sa hayop tsaka sa tao parehas lang. Mararamdaman ng nakagat tsaka mararamdaman ng nakakagat. Parehas sila ng epekto. Maglalaway, manghihina, tapos yun parang takot sa hangin, takot sa tubig. Parehas sila ng epekto ng rabies. Yun lang na ano ko lang sa na ganun daw ang nangyayari. Pag oras nakita mo yung aso or ano man dyan na may rabies, na namatay daw, kabahan ka kasi may rabies talaga yan. Ay mga business kayo po kumakain. Kain po tayo. Kaya mo naman mga business natin. Hindi na lang, may sabaw doon. Kain po. Basta yun lang din ang yung mga sa akin ng mga lolo. Pag once kasi mas takot pa nga kami sa probinsya yung asong ulol kaysa sa mga ordinaryong aso. Oo, talaga. Kahit sino. Basta na yung aso, nababaliw na. Katakot. Kaya mas mainam. Kasi wala pa naman tayong experience sa mga ganyan Lalo na pag may mga tayo, mga business. Mga alaga. Aso, pusa. Sa bahay natin. Natin yung mga bata. Lalong-lalo na kagaya ni Tinay. Maliit pa. So, hindi nila alam kung anong ginagawa nila. Kumbaga, laro lang yun sa kanila. Hindi man nila alam na mga angagat yan. So, kailangan pa natin natin safe lagi yung bata. Lalo na si Jomong, hindi ko rin alam na gaganon yun kasi tagal lang kalaro ni Tinay yun. Pero, malamang nasaktan niya eh. Kaya nga, huwag kayong pakakampante. Kasi baka mamaya naapakan niya or nasaktan niya yung pusa. Ganon kasi ang pusa Pagka nasaktan mo, Pakiramdam ko hinila niya siguro. yun, buntot. Ako dami ko na rin experience. Kagat din ako pusa. Lakad ako sa bahay ng tsuhin ko. Apakan ko yung pusa dito. Nagdugo. Oo, dugo talaga. Anong ginawa mo? Wala tayo, hindi man ako bali, wala.
Kasi wala naman din nagsabi sa di ba, sa madala sa mga probinsya. Wala man yun. Ano, parang ano ba? Pero may mga nagsasabi naman. Pero hindi siya ganun ka, ano ba? Kung seryoso ba? Yung Oo. nang totoo na, uy, magpa-NG ka kasi delikado yan. Delikado yan. Sa amin, sabunan lang yan. Sabi Okay. ng tsuhin ko, ano lang yan? Duguin mo lang yung paa mo. Paduguin. mo. Pakaway mo martilyo. O, powder. Oo nga. Oo. Kami pagka hindi nakakalabas, halimbawa, na ano ka ng pako, na titano, Oo. na apakan mo yung pako, Hindi nakalawang, hindi nakalabas yung dugo. Kailangan Paduduguin mo yun. Kailangan lumabas yung Dugo. dugo. Kung hanggat maaari, pinukalo Paluin mo ng matigas na Marami bagay. pa naman injection pag naano ka ang therapist na? Tama? Apat. Apat. Tapos kada session, bayad. Mas nadali pa nga ako sa yung tawag nun sa Bisaya, ang tawag sa ulipan, yung ulipan. Anong Tagalog yung sa ulipan? Alupihan. Malaki. Delikado yun. Ganito kalaki yata, oh. Taga-una sa akin doon sa bakuran ng tsuhin ko. Kasi kulang na hapon yun eh, taga ko. Biglang Biglang daw biglang tumalon. Kala ko ahas na pula. Dito kumagat sa akin. Sigurado pag kagat sa akin, parang nagdilim yung paningin ko ah. Oo. Ano yan? Ano naman yun? Kumbaga, Kamandag. Venom na tayo. Venom. ano lang yun? Parang na ano lang yun ba? Namamaga. Namamaga lang siya. Tapos ano Pero talaga? hindi siya ganun ka ano na Katulad sa ahas. ahas na segundo lang. Pagkagat, medyo ano na, padilim na. Yung gulat ako, lumaki na yung paa ko. Namamaga lang kasi Ano yan. na niya ang ginawa mo? Pumunta ako dun sa yung kakilala namin si Tatay Mundo kasi siya eh. Nadalas kasi sa mga Bisaya, yung mga tawal, Ayun, magagamot na. mga gagamot. Tandok-tandok. Pumunta ako dun. Kasi parang iba na yung paningin ko eh. Hapon na. Pumunta ako dun, patawal ako. Ako maya-maya pagkagabi. Gulat ako. Humupa na yung pamamaga ng paa ko. Ayun ha, patalastas lang po tayo muna sandali mga ka-business So ayun po, kami po ay dealer ng mga sewing machine. Iba-ibang klase mga sewing machine po, high speed, aging, piping, etc. Household, industrial. Meron po tayo niya mga ka-business. So doon sa mga inquiries po, paki-message nyo po yung Facebook page namin. At paki-contact rin po kami sa aming cellphone number. Maraming salamat po mga ka-business. So yun, tuloy na panonood. Let's go, bira! So ayan na ako yan oy. Ikaw, hindi namin kasama si Kuya at si Ate dahil alam mo naman ang sitwasyon ngayon ng ka-business family. Medyo ano tayo kasi isa sa kaibigan ng ka-business na maalam. So hindi namin kasama si Kuya. Kaya kami ang nandito. Pinakumusta ka. Sitwasyon nyo, kalagayan mo daw. Ikaw, nung nararamdaman mo? Sa akin naman, yung mga ka-business, yung mga nagdaang araw din, mga linggo na rin nakalipas. Medyo masama din pakiramdam ko noon, medyo na-alarma din kami. Kaya nga napagpasya namin ni Mengay nung mga nakarang araw lang din, pumunta nga kami ng ospital kasi nilagnat kasi ako. So hindi ko rin alam kung dahil lang sa panahon, pero iba na sabi nga ni Kuya, wag tayong pakasiguro nga. Kaya pag yung sinabi ni Kuya na pa-check up, lumakad kami ni Mingay. Kaya na lang pagdating namin doon sa ospital, wala palang walk-in. Hindi na siya kagaya ng dati. Oo, yung parang pipila, magkukuha ka mo ng number kasi 50 katao lang ang ini-entertain araw-araw. Sa dami ng tao na pumupunta. Natsimpuhan din na pumunta kami doon. Daming tao talaga, tsaka tanghali na kami. Tsaka wala rin siyang appointment sa surgery niya. Tapos yung gusto ko rin kasi sana makuha din yung aking result nung pangalawa kong doon sa ospital ako dahil mayroon naman akong doon, yung CT scan. Gusto ko rin sanang makita at malaman. Kanya lang, ganun din. Kailangan din i-schedule pa. So babalikan pa namin sa June 9. Sabi ko, hindi palagay. Nasayang lang din ang aming punta doon. Pero okay lang kasi nakapagpa-schedule naman ako. At least alam nyo na. So, tapos may schedule na kayo. So, sabihin, babalik kayo ngayong 9. Ngayong maybe. Itong Lunes, babalikan kami ng Lunes. Sitwasyon ng yung sa pagdumi ko naman, okay lang. Pero may mga pagkakataon na din yung, lalo kung pasintabi po sa mga kumakain yung pagka medyo matigas ang dumi mo.
medyo, siyempre, hindi naman kasi ito, Normal kasi artificial na lang kasi ito eh. Hindi naman itong katulad talaga sa original na, Yung dati, oo. normal. Kaya, pagka medyo matigas ang dumi mo, na masakit siyang idumi. So, naalarma din ako. Kaya, ngayon nga lang ako nakakaramdam ng, pero natatakot din. Kasi habang tumatagal, sabi ko parang, lagnat ka, tapos yung, siyempre, kinakabahan ako. May tanong lang ako, Kuya Noy. Pagka halimbawa ganun ang sitwasyon mo, dudumi ka ng matigas. Ano ba kinakain mo nun? Minsan talaga di maiwasan makakain tayo ng mga karning manok, ganyan. Pero ang ano ko lang sana, Kuya Noy, kasi nahihirapan ka pagka ganun ang sitwasyon mo, di ba? Mahal sana, iwasan. Mas maganda iwasan mo para hindi ka nangangamba. Kasi alam mo naman na may iniingatan ka. So, siguro iwasan mo sa ganun. Pwede siguro pa sabaw-sabaw. Tulad niyan, sabi. Oo, sabaw-sabaw. So madalas na nga na pagkataon isda ka, katulad niyan, isda na lang binibili ni Mingay, tapos may gulay. Kasi nag-aalala din siya Timengay. Oo, kasi ang Umiyak nga yan siya nung nakaraan doon. Nag-i-emosyon doon sa ano. Kasi siyempre, natatakot din talaga siya sa akin. Nakakatakot Sabi kaya ko, ano eh. huwag ka matakot. Kaya wala man tayong magagawa. Pero ako rin, wala na kung mag-isa lang ako. Malalim minsan na iniisip ko. Pero sabi ko nga di pa yung loob lang. Sabi ko nga, minsan mababanggit ko nga salitang, patay kung patay. Wala man tayong magagawa. Kasi ano. Kaya din ako eh. Oo, di ba? Minsan ganun ako eh. Kaya lang siya, pag narinig niya, umiyak siya. Hindi lang ako umiyak. Ano Kuya Noy, ando naman na tayo na talaga, lahat naman tayo papunta ron. Pero kung magagawan mo pa ng paraan para maging okay yung kalusugan mo. Kaya nga, pasalamat nga rin ako kay Kuya. Kasi lagi nila talaga ako sinasabihan sa bagay niya. Maagap sila ate. Nay, huwag kang pakampante, huwag kang ganun. Pagka mayroon kang naramdaman, magsabi ka agad sa amin. Yan siya ate, sila Kuya. Maagap si Kuya eh. Nararamdaman ko, mayroon pa nang nakikita ko sa ano mo, mayroon ka na namang iniisip. Kasi nararamdaman niya nung mga nakaraan nga na nilagnat ako, na hindi ko agad nasabi kay Kuya. Natutrauma si Kuya. Sabi ni Kuya, mayroon ka na namang naramdaman siguro, tapos hindi ka nagsabi sa akin. Dumurugo yung Hindi ko nga yan, nung nakaraan nilagnat ako. Kailan ba yun, na umuwi ka rito dahil, yun nga, yun na yun, yung nilagnat ka? Yung humingi ko kay ate ng mga ka-business, humingi ako kay ate ng Tunaw. yung baga pampalambot ng dumi. Kasi siya po sa mga kumakain po, pasintabi po. Binigyan ako ni ate. Sa awa ng Diyos, nung pag-uwi ko rito, talagang nakakadumi ako. Nakailang beses ako pabalik-balik sa CR kasi siyempre, dumadami ang laman sa bag. Siyempre, iwawas out ko rin. Tapos maya ulit na naman ako. Napaka-effective yung binigay ni ate na yung parang tsaa siya. Kasi naramdaman ko na na sabi ko, meron ka bang yung dating binigay mo sa akin na pampalambot sa dumi. Kasi parang naramdaman ko tapos nilalagnat ako. Kasi nga nahirapan akong dumumi. Tapos sabi ni ate, sige, ito inumin mo. Antimano, pagka uwi ko dito nung gabi, talagang pabalik-balik ako sa CR. Sabi ko, salamat sa Diyos kasi gumaang ang pakiramdam ko nun. Tapos, yun nga, hindi ko nabanggit kay Kuya. Kinabukasan, sinabihan ko ni Kuya, hindi ka magsabi sa akin ha, pagka may mga ganyang, sabihin mo agad sa akin. Kaya sabi ko kay Kuya, salamat Kuya. Kasi, ang bagay yung concern ni Kuya sa akin. Siyempre na, parang trauma na si Kuya trauma na kasi, kagaya nung bago kasi mangyari kaya hindi na si Kuya, kumbaga hindi siya nagiging kampante, lalo na sa sitwasyon mo, kalagayan mo. Kasi bago nangyari yan, ganyan, di ba kampante lang tayo kasi gala namin, hindi ka lang nakakadumi. Kala natin, parang lamig. Ano mo lang yan, gano'y, iutot mo lang yan. Pero hindi natin alam ganun pala ang sitwasyon. Yun pala na. So, nagkamali kami sa ganun na parang binaliwala. Hindi naman siya binaliwala kasi parang naging kampante lang nga, hindi yan, parang lang. Normal na. Hanggang sa eto na nga ang naging sitwasyon. Naging cancer. Stage 3, colon cancer, no? Stage 3. So, yun pala, mga business. Kaya ngayon, naging aral sa amin, kahit na maliit na bagay lang,
pananakit ng tiyan, huwag mong babaliwalain. Kasi hindi natin alam kung ano ba talaga yan. Walang nakakaalam. Kagaya nung nangyari sa kanya. Yun na lang ang hinahalimbawa namin sa kanya. Kasi pananakit ng tiyan, hindi namin alam. Cancer na pala. So ngayon, kaya ganyan si Kuya sa'yo. Kasi nagiging maagap lang din. Bago pa, ayaw niya na maulit. Ayaw niya na may mangyari ulit. Na parang binaliwala lang. So, ikaw, tama naman yung sinabi ni Kuya. Kasi wala namang ibang makakatulong sa ating mga kagwang. Hindi, si Kuya. Wala tayong ibang malalapitan eh. Diba? Si Kuya. Kasi si Kuya din ang nangunguna sa atin. Pagka halimbawa nagkakaproblema ka ulit, paalam mo kay Kuya. Oh, pero itong yung sabi ng 9, babalik talaga ako. Mas maganda na talaga yung nakakasiguro. Kasi pagka yung naramdaman ko na hindi ako nakakadumi na kinakabahan agad ako. Kaya buti na nga lang nung time na yun na salamat nga kay ate, salamat dahil na yung gamot na binigay niya sa akin. Kumbaga maagap din si ate. Nung pagsabi ko lang na parang nahirapan na naman akong dumumi. Tapos ito inumin mo agad to. Ayaw magsabi kay ate kung parang ako nagsabi na. Nahiya pa ako eh kasi ang akin, sabi ko lang to kasi Ayaw yung sabihin mo. kaya nga nasabihan nga ako ni Kuya noon pagka sunod mga ganyan, magsabi ka agad sa akin patumpik-tumpik pa. Huwag mong ilihim-lihim. Kaya yun, nung nag-declare kami nga magpa-check up, napumunta talaga kami, kanya lang hindi na schedule pa. Babalik pa kami ngayong 9. Schedule. Tapos yun, anong check-up yun? Balik yun to kung ano yung, baga, sa dugo, di ba gano'n naman dati, sa dugo, sa dumi, X-ray. tapos, alam ko, pati yata sa ihi, meron din, tapos i-x-ray ka rin. General ba yan? Hindi. Gano'n kasi, General check-up? Check-upin talaga natin ito Pati yung niya. Pati Check check-up din. Cancer yan eh. Kasi titingnan nila, parang i-x-ray nila Sana ihi. nga maging okay niya. Sana Tapos wala. dumi, titingnan nila yan. Kasi batay lang dun sa binanggit sa akin dati, ang doktor, nung pagbalik natin, di ba bumalik tayo ng mga ilang, isang buwan din tayo, tatami higit nung bago kami nakabalik. Ang unang binanggit sa akin ng doktor, maitim ba dumi mo? Dumudumi ka ba ng may dugo? Yung mga ganun. Tapos, Ano yung tinatanong? Nakarasis ka ba? Naging bloated ba ang tiyan mo lagi? Yung mga ganun. Sabi ko naman, Dok, sa lahat ng binanggit niyo po, wala naman kasi nakakadumi naman ako na normal talaga noon. Ayun. Pero sa ngayon, gano'y, Kaya nga, okay ngayon naman. Okay naman, ang dumi ko ngayon, okay naman. Oo. Basta pagka, madalas ko talaga, pagka kumakain ako, kailangan marami ako inom ng tubig. Oo, kaya Noy. Tubig ako madalas. Tapos iniwasan ko na talaga yung mga matitigas. Yung dating sakit niya sa likod, minsan nararamdaman niya. Yung dati pa naman to, yung sa nagmamaniho pa ako, lagi na to, sa balakang ko, sa kasi yan, sa pawis. Kaya pag umaalis ako, di ba, kahit saan tayo magpunta, lagi may towel sa likod, kasok-sok. Kasi yun pang depensa sa pawis yun Kasi noon pa naman to, nung nasa biyahe pa ako, lagi talaga masakit ang balakang ko. Ngayon sana, ngayon check up mo kaya Noy, okay na. Sana may awa ang Panginoon Diyos mga business na wala na yung wala na sana maging problema ko. Ang hiling ko lang talaga na sana okay na, clear na lahat para kasi, panatag din ako. di ba? Nga yun? Tumingay na may pa? Hindi lang yun yung bukol. Kaya isa rin yan sa pinangangam. Kaya nga, mga business. Kaya nga, nag-aalala si Kuya at si ate. Na kailangan, pag kami sumasakit, magsabi agad. Kasi nga, kumbaga, yung bukol na kinuha sa kanya, yun lang yung, talaga, nakabara. Pero kung mga business, babanggitin ko lang mga business, meron pa.
So lagi namin ipinapanalangin na sana si Kuya Bunoy maging okay na. Sana yung mga iba pa doon na maliliit na bukol mawala na. Kaya hindi maaalis yung pangangamba sa lahat ng miyembro ng ka-business family para sa kanya. Kasi ilan nga yung bukol na yun? 21 business. Ang natanggal isa lang. Isa lang, no? Yung malaki. Yung pinakamalaki lang. Yung bumara sa pinakadulo. Yung bumara. Yun ang inoperahan. So ngayon mga business, isa yan sa kung bakit, isa yan sa rason kung bakit pagka may sumasakit sa kanya, nag-aalala buong miyembro ng ka-business family. Kasi hindi natin alam mga business ano. Kaya nga lagi namin pinapayuhan yan. Ito si Kabuknoy. Totoo yung sinasabi ko Kuya Noy. Pagka kumakain kami na magkasabay kami nito, pag nakikita ko may karne, tinatanggal ko talaga. Bawal Tama yan. Kuya Noy? Tinatanggal ko kasi nahirap eh. Minsan sinasaway ko, ayan ka na naman, kakain ka na naman ng ganyan. Kasi, nakatakot eh. Natakot kami nung una. So, ayaw namin na may pangalawa pa. So, mag-iingat. Ingatan mo kay kay si Tinay ba? Umiyak kayo si Tinay sa kanya. Kasi sumasakit niya yan. Tapos sabi niya, kung hanggang dito na lang yung buhay ko, wala akong magagawa. Tapos yung bata tulog. Umiyak siya nung katatapos niya na magsalita. Pagkatapos niya sabi yung gano'n na, kung hanggang dito na lang yung buhay ko, wala akong magagawa. Tapos biglang mawa yung bata. Sabi ko, tinan mo kahit tulog yung anak mo. Pakiramdam ko narinig ni Tinay. Kaya sabi ko, huwag magsasalita ng ganyan pa kasi. Di ba? May paglalambing naman yan, Kuya Noy. Ikaw pa. Galing ka maglambing. Paglambing mo sa Panginoon Diyos na kung hanggang dito na lang itong buhay ko, baka pwede pakidugtungan. May bunso pa ako na makulit. Gusto ko pa makita yung paglaki niya. Pwede naman yun ipaglambing. Pero yung totoo naman yun talaga na wala tayong magagawa. Talaga hanggang doon na lang yung buhay natin. Pero kung ipaglalambing natin, sana dugtungan pa yung buhay ko. Sana dumating ang araw na ako pa magsasabit ng medalya ng anak ko, bunso. Sana bigyan pa ako ng buhay na mahaba. Pero yung hanggang dito na lang itong buhay ko, wala akong magagawa. Totoo naman yun. Wala tayong magagawa kung talaga Panginoon Diyos na magdesisyon na talaga hanggang doon na lang tayo. Wala tayong magagawa. Iba nga natutulog lang, hindi na nagigising. Diba? Kaya nga lagi bilin sa atin ni Kuya na bago tayo matulog, manalangin. Sana kinabukasan bigyan tayo ng buhay pa. Kasi nahirap eh. Nahirap yung iiwanan natin yung pamilya natin. Diba? Kahit ikaw Kuya Roy, naiisip mo naman yun, ano kaya sitwasyon ng pamilya ko pag halimbawa wala na ako. Yun ang lagi kong iniisip araw-araw. Lagi yung sinasabi yan. Malaki yung sinasabi. Kahit sino naman napapaisip talaga, ano kaya ang sitwasyon ng pamilya ko pag halimbawa wala na ako. Kahit ako nag-iisip ako ng gano'n. Kasi wala nang nakakaalam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo ibabaw. Kaya laging paalala, piliin natin maging masaya. Kasi ang buhay natin dito sa mundong ibabaw ay panandalian lang. Pipiliin pa ba natin na maging malungkot, maging hindi nagpapatawad sa kagalit. Lagi natin pinapairal yung galit sa puso. Sandali lang tayo dito sa mundo. Paano kung abutan ka na gano'n na sitwasyon mo? Hindi ka marunong magpatawad, hindi ka marunong pakumbaba, or baga, pinili mo maging malungkot ang buhay mo, gano'n.
Kaya, lagi nating piliin natin maging masaya. Basta, lagi lang nananalangin. Kasi, wala naman tayong ibang nalalapitan kung hindi ang Panginoon Diyos. Siya ang lumikha sa atin. Nakakalungkot kung halimbawa, tayo mga padre di pamilya, mawawala sa kasi tayo ang matibay sa tayo ang matibay sa sambahayan, di ba? Kumbaga tayo ang ika nga haligi ng tahanan. Kung paano kung mawala ang haligi ng tahanan, ano pa yung ng bahay, Wala na tibay. wala ng tibay, di ba? Kumbaga baldado. Kaya lagi namin inaano sa iyo, sana tatagan mo pa yung mo. Tapos, mo yan, huwag yung wala akong magagawa. Manalangin ka, paglambing mo kaya paglalambing naman yan. Diba? Alam mo naman na yun. So yun po, mga ka-business. Pasensya na kayo kung minsan may mga nababasa ko sa comment. Tigas mo yung mag-asawa na yan, tigas mo yung ulo niya, mga mag-asawa na yan. Minsan kasi mga ka-business na minsan nalilito rin ako kung ano yung pwede kong gawin. Pero yan nga, hindi naman ako nagsasawang manalangin sa Panginoon Diyos na bigyan ako ng tamang direksyon sa pag-iisip at matatag na pag-iisip na wag akong minsan kasi mga ka-business lalo kung mag-isa lang ako. Minsan nalilito ako. Hindi ko alam, parang naglalayag ang isip ko kung ano bang pwede kong gawin. Yung mga ganung bagay. Kaya pagpasensyahan nyo po mga kabis, kung minsan may mga dumadating sa ganung mga pagkakataon na gusto magpa-check up tapos hindi naman nagpa-check up, yung mga ganun. Marami kasi akong nabasang ganun mga kabisnes. Pagpasensyahan nyo na po ako, pero ito nga ngayon, sabi ko nga kay Mingay, sige, magpa-check up talaga tayo. Hindi na po pwedeng hindi pagka mayroong naramdaman. Dati kasi hindi ko ginawa yun eh. Nagpasensyahan nyo na po ako mga business kasi nalilito din ako. Tao lang din kasi ako eh. Nalilito ako sa mga kung anong pwede kong desisyon sa sarili ko. Pero huwag kayong mag-alala dahil ito nga ngayon ay nagpapacheck up na ako eh. Nagpapacheck up na ako mga ka-business. Dahil magawa natin lahat yun. Oo. Kaya salamat sa inyo, Toy. Sa lahat ng mga kagwang, lalong-lalo na kila ate. Yung kanilang pag-alala sa akin. Huwag po kayong mag-alala, te. Kasi sabi niyo sa akin, lalo kay kuya. Alam ko kayo, Noy. Matatag ka naman. Malakas ang loob mo. Believe nga ako sa iyo eh. Salamat sa mga pagpapalakas sa inyo, ate, kuya, sa akin. Salamat din kasi hindi nyo ako sinukuan, hindi nyo ako pinabayaan ng totoo. Halos sobra-sobrang ang pagtulong nyo sa akin, lalo pa sa ganito. Nakatira kami dito sa bahay mo. Malaking tulong yun, talaga sobra-sobrang malaking tulong sa amin yun. Wag kang mag-alala kuya, ate. Basta lahat po ng iyong payo ay sinusunod ko. Kasi para din naman sa akin yun. Salamat, Toy, sa pagmamahal. Sa lahat ng mga kagwangs, medyo salamat. Ayan, kaya Noy, bago matapos yung vlog natin, may magpapaabot sa inyo pagmamahal galing kay Ma'am Larissa Artiga. Ay pasalamatan natin. Paabot siya ng 3,000. Diringgay, bilangin mo. 1, 2, 3, baka kumulang. Hindi, mga business, maraming salamat po kay Ma'am Larissa Artiga. Thank you po. Thank you po sa pagmamahal nyo sa pamilya ni Kuya Buknoy. At yung 3,000 ay malaking tulong po yan sa kanila. Lalo na lalo na sa ngayong sitwasyon, yung pinagdadaanan to. Yung nakalmot pa si Dinay. So, ayun, pasalamatan mo, Timingay, Kuya Buknoy. Ma'am Nerissa, hello po.
maraming salamat po sa pagtulong niyo sa amin na walang sawang pagtulong. Maraming salamat po. At ingatan po kayo ng Panginoon Diyos. Lalo-lalo na po kay ate at kay kuya. Maraming salamat po. At sa buo po ng First Family po ng business. Ingat po kayo palagi. Sa akin naman, kay Ma'am Nerissa, maraming salamat po ma'am sa inyo po biyaya na ipinagkaloob sa amin. Talagang napakalaking tulong ito sa amin kasi eto nga, dumating sa punto na kailangan ko na magpa-check up dahil may mga naramdaman ako na minsan kinakabahan din. At salamat ma'am kasi may mga ganito na katulad niyo po na hindi nagsasawa na tumulong sa kapwa-tao. Salamat ng napakarami sa iyo. Sana ingatan ka ng Panginoong Diyos. Marami ka pang mga tao na matutulungan. At higit sa lahat, siyempre, sa mamagitan ng ka-business family, hindi naman din mangyayari ito kundi dahil talaga sa kanila. Salamat, lalo na kay ate, kay kuya. Kuya, thank you talaga. Dahil sa inyo pong, sa pamagitan niyo po, no? Sa inyo pong YouTube channel, nakilala kami. At ito, dumating sa ganitong punto at may mga taong na nakilala kami at nagpaabot din sila ng tulong. Salamat ate, kuya. Sa First Family, maraming salamat Papa Dins, Boss Dave, Budang, sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga biyayang ito. Dahil siyempre hindi naman mangyayari ito kung hindi dahil po sa inyo po. Salamat talaga ng napakarami. So yung mga business, tutuloy na kami kaya Buknoy. Sa pakatatag ka lang at nandito lang kami mga kapatid mong kagwang, lalo na si Kuya at si ate. Lagi naman yun, diba? Naman yun. At syempre si Tinay, huwag niyong kakalimutan yung Timingay, parang awa nyo na. Kasi natatakot din kami. Mahal namin yung pamangkin namin na yan bago pa tayo magsisi sa uli. Lagi niyong tatandaan yun. Maging aral na, maging maingat na tayo. Huwag tayong pakakampante na kahit na alaga natin yan. Hindi natin alam ang takbo ng utak ng alaga natin na yan, di ba? Hindi naman yan nagsasalita, nakakagating ko to. Di ba? So maging maingat na lang tayo sa susunod. Basta si Tinay, painjigan nyo, kaya parang hawa nyo na. Hindi naman ko sa kanya, huwag mong kalimutan yan, baka makalimutan mo. Kasi pagka ito napanood ni ate, naku po. Ngari kayo. Kaya nga, babalik pa kami doon. Pamigay ko na yung pusa na yan. Kaya mo kay Pong. Hindi naman na kailangan ata, pasensya na po mga business sa mga, pit lover. Para sa akin, hindi man ako mahilig sa ganyan. Natakot ito rin ako. Kasi ang inaalala ko kasi yung ganyan sitwasyon. Kasi hindi ko alam ang takbo ng utak ng hayop eh. Talian na lang yan. Parang kakaiba naman yun, may tali, pusa. Ginawa mo aso. Tapos paglabas mo, Alam niya yung first time talaga niya nangyari. Grabe yan, sa tagal na yung... Sigurado yan, nasaktan ni Tinay. Pero ang pusa ko yun alam ko pagka itinapon mo yung babalik at babalik siya. Saka ilang Lalo na pagkalasanay. Bumabalik siya. Pero kung Depende na lang kung dalhin mo sa malayong lugar. Dahil mo yan doon sa Las Vegas, di yan makauwi na. Las Vegas, di na talaga makakauwi yan. Pati yung nagdala. Kasi walang passport eh. Sa mga business, pinapatawa lang namin kayo. Mahirap din yung, Basta mga business, siguro hanggang dito na lang yung video namin. Tutuloy na kami gano'y. Salamat, Toy. Bye. Thank you, bye. Okay, Dam. Jo, thank you, Jo. Bong, thank you, Bong. Salamat. Busog na, Bong. Kain muna tayo. Sige lang. Kain muna tayo. Sige lang. Mayroon ng pagkain. Nakahain na nga eh. Yan, kaya po mga business. Oo, kakain, hindi gagaling bumalat. Kain, Jo ba? Kumain na kayo. Bye. Kakain kayo. Ihatid ko muna to. Di ba business, siguro hanggang dito na lang itong video namin. And muli, maraming salamat. Yes. Siyempre, thank you sa walang sawang suporta sa Business Official, Ka-Business Family, Papa Dins TV, at Mrs. KB Official, at siyempre sa aming mga kagwangs, Vera and Lido Official,
Medyo Kagwang Official. Siyempre, Editor Daryl Official. Ayan mga business, please support po ang buong miyembro ng Ka-Business Family Vloggers. Thank you po mga business. God bless po sa atin lahat. I love you all. Darabanat lang tayo. Alright? Alright. Thank you, Toy. Tayong lahat ay magkakasama. Tayong lahat ay laging masaya. Pagtulong nyo ay sigurado, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao kahit sang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Ang dami mong natutulungan, hindi ka nag-aalinlangan. Pamilya at pangkabuhayan, tunay kang ang maaasahan. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Mga gawa